ang kanilang tuhod ay nakaluhod sa Diyos na buhay. May mga taong nakatindig pa rin, pero halos bumibigay na. So kaya kung tanong natin ngayong umaga, anong gagawin mo kung sa loob po ng isang araw, imagine natin, sa ipagising mo ng umaga, lumabas ka lang, nag-zumba ka lang, pagbalik mo, may sumalubong na sa'yo. Uy, meron kang ukay na rin, meron kang tindahan na ng ukay-ukay, biglang may tauhan ka, lumapit sa'yo. Yung pong ano natin, wala na po lahat, nilalus po ng mga hindi ka pa nakakalis, aba meron na dating ulit sa'yo. Ako po yung mga anak po ninyo, nakagpuan po doon na aksidente ay. Tapos, biglang bumigay ang iyong, bigla kang inatake, pastor ka pa. At parang sa tingin mo, parang tahimik ang Diyos, walang ginagawa. Mananatili po ba kayo na nakatayo pa rin sa Diyos? Pagkalit na sitwasyon. Medyo, iba napapaisip. Medyo iba parang, kunyari, parang, pero honesty. Ngayon umaga po pag-uusapan po natin, meron po kasi kwento sa buhay na ganito ang naranasan. Ang pangalan na po ay si Hope. Ano daw po pangalan? Hope. Ano po pangalan? Hope. Okay, say please, Job. So hindi po siya fictional character o yung parang katang-isip lang. Hindi siya fairy tale na kagaya ng Hope Frozen. Siya po ay totoong tao na nabuhay na may totoong paghihirap. At sa gitna po ng lahat, Job was still standing. No, sa kabila ng lahat, nanatiling nakatayo pa rin si Job. Diba? Kaya po yun ang aking title ng sermon, Job Still Standing. So hindi ka po ulit kayo na tumayo. Okay, try nyo lang kung tumayo. Try lang. Okay, tayo po tayo lahat bilang kung paggalang ng salita ng Diyos. Babasa po tayo. Sabayan niyo po ako sa pagbasa. Job 1:21. Sinabi niya, hubad akong isinilang at hubad din akong babalik sa lupa. Ang Panginoon na nagbigay at ang Panginoon ang kumuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Job 42 verse 10. Pagkatapos ipinanalangin ni Job ang kanyang mga kaibigan, ibinalik ng Panginoon ang kanyang dating kalagayan at dinagdagan pa ng doble ang lahat ng kanyang ari-arian. Ibinagpala po ng Diyos ang pagkabasa po ng salita, pwede na po tayo makaupo sa presensya ng Diyos. So, yan po ang ating key verse and po yung title natin. Let's have a quick background and context po ng ating pong pag-aaralan. Ito pong book ng Job, na Job. Ayan. Yan po ay tinatawag natin wisdom literature. Pag sabi po natin literature, mga sulat, alam mo mga narratives, kwento, tula, awit. So kasama po siya yan. Okay? Yan po ay mga tawag natin dyan, wisdom literature. Kaya iba yung pagbasa natin dito. So yung so meron ditong wisdom o karunungan makukuha tayo dito. So lahat po ng literature, nandyan yung mga awit. So yan po ay mga karunungan na may bibigay sa atin. Ngayon kita po ba na sinulat yan para magbigay ng karunungan. So, dun po siya, no? Kasama po na Ecclesiastes siya. So, kung ang Proverbs ay nagtuturo po ng matuwid ay pinagpapala, ang Job naman ay nagtatanong. So, pag binasa nyo kasi yung Proverbs, kaya nga kawikaan, tinuturo dyan, kapag ikaw ay matuwid, pagpapalain ka. Pero sa Job, nagtatanong dyan, paano kung matuwid naman? Pero naging hirap ka pa rin. Diba? Sa Proverbs, yun ang turo. Pag matuwid ka, pagpapalain ka. Pero, paano sa Job naman, magiging question na, pag binasa niyo po yun, magkakaroon talaga ng katanungan. So, kahit pala matuwid, hihirap. So, yan po siya. So, ang historical setting po yan, so, sinulat po yung Job, ang story ng Job ay sa panahon po ng patriarchs. Kung sabi natin patriarchs, yan po yung panahon ni Abraham, Isaac, ni Jacob, ni Joseph, yan po yun.
Nakuha ba natin? So yung mga nauna natin mga ninuno ni Abraham. So during this time, so Abraham to sa era po yan ni Abraham, wala pa pong law ang Moises, wala pang law, wala pang 10 utos sa pinag-aaralan natin every Wednesday. Nakuha po ba natin? So remember, wala pa yung 10 utos dito. So yung mga tao dito, alam nyo, nabubuhay ayon dun sa conviction nila, ayon sa kanilang takot sa Diyos. So depende, nakuha niyo po ako? Kasi di pa alam ng tao yung ano yung ayaw at gusto ng Diyos. So laki. Diba? Naiintindihan po ba natin? So, gusto kong bigyan may correction po siya. So, ibig sabihin po dito, ito pong, so ibig sabihin dito, kung hindi siya panahon ni Moses, ibig sabihin nun, hindi pa sa panahon, kasi pag dadun kayo sa panahon ni Moses, lahat ng kwento doon, puro sa Israel doon. So yung batas na yun para sa Israel, nakuha ba natin? So yung mga pangako doon sa Israel po yun, nakuha ba natin? Dito wala pa. So ibig sabihin, yung mensahe nito ay pangkalahatan. Wala pang tinutukoy ng Israel. Nakuha ba? Yes. Walang Israel pinag-usapan dito. Walang kwento ng Israel dito. So ibig sabihin ito, para to sa lahat ng tao. Klaro? Correcto? Okay? Hindi ka susunod po. Kita po ba? Hello? Amen. So, saan po ito nangyari? So kung para to sa lahat, gusto ko makita ninyo ang setting. Nasaan ito? Saan itong lugar? Sabi po sa Job 1:1, pag binasa niyo po si Job, sabi doon, sinabi kung taga saan si Job. Sabi doon, may isang taong nakatira sa lupain ng Uz. Sabi nga natin, Uz. Ano daw po? Uz. Yan. Yung pong Uz, tingnan niyo po yung mapa. If you can look at the map, ito po yung natawag nating atlas. Okay? So, ang atlas mapa. Ang Israel, nandun sa taas, nakita natin. So, ito po yung northern Israel and the south Israel. Uwa. So, yung yung hati. Ang pagitan po ng north and south, yung Dead Sea na tinatawag. Nakikita ko natin? Hello? Yes. Yan. So, then, yung pong Uz ay nasa bandang Edom. So, hindi siya bahagi ng Israel. Layo. Kuha, hindi siya bahagi ng Israel. Actually, kung Edom sa panahon natin yun, yan po ay bandang part na ng Jordan. Sa ating panahon. So, makita natin, bakit po importante nyo malaman ito? So si Hog ay hindi Israelita. Hindi siya Hudyo. Malinaw, ulitin ko. So, kung si Job po ay hindi Hudyo, hindi po siya Israelita, hindi po siya saklaw ng, ano ba, hintil po siya. Alam na natin ang hintil, di ba? So, namumuhay sila dapat ayon sa Diyos nila. Tama po? Nakuha po ba ako? Yan. Pero, si Job ay tinawag na matuwid at tapat sa Diyos. Okay, listen to this. Bagamat hindi na kilala si Yahweh, siya po ay matinawag ng Diyos na matuwid at tapat sa Diyos. So, kung naniniwala ako, no? Yan po yung tatawag na grace ng Lord. So, hindi ibig sabihin na, ano yun, hindi tayo pwede mamusga ng kapwa natin. Amen. Amen. Ito, ang Diyos, so nakita niya. So, ang lesson dito, ang Diyos gumagawa kahit lampas sa Israel. So, kahit hindi sa kasama natin manampalataya dito, ang Diyos pwedeng gumawa sa kanila. Na-reflect ko. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki sa iba. Hindi natin pwedeng questionin ang buhay na lang. Nakuha. Dito po sa Job, mayroon po siyang, ang structure po ng book na to, mayroon po siyang 4 na hati. No? Una, yung heavenly scene. Ano yung heavenly scene? Dito po kasi makikita ninyo, si Satanas at sa ang Diyos ay nag-uusap. Okay? Nag-uusap yun. So,
ang Panginoon at si Satanas, nag-uusap sila tungkol kay Job. Yung usapan nila. Okay? Sa chapter 3 to 37, nandun po yung debate ni Job at mga kaibigan niya. Kasi po, nagkaroon siya ng problema, tapos araw-araw, yung mga kaibigan niya, dinadalaw siya. Mabait kami mga kaibigan dinadalaw. Kaya nasa pagdalaw nila, ito yung madalas na ginagawa natin. Pag dumandalaw tayo sa mga kaibigan natin may problema. Eh kasi alam mo, kaya ka naman ganyan. So, imbis tayo ay nakakatulong, nakakabigat pa. So, ganun po yun. Ilesibig ko, from chapter 3 to 37, ilang chapters yun? Diba? Ang haba ng panahon, araw-araw po ganun ang ginagawa nila. And then chapter 10 to 41, nagsalita ang Diyos. And then chapter 42, doon yung makikita na ibinalik ng Diyos ang nawala kay Job. So, yan po yung structure. Ano po makikita natin dito na katuruan tungkol sa Diyos? Makikita natin dito isang katotohanan na ang Diyos ay sovereign. Sabi nga natin, sovereign. Pag sinabi natin sovereign, siya po ang namamahala sa lahat ng bagay. Siya may kapamahalaan sa lahat. Nangingibabaw siya, yung pamamahala niya ay umiibabaw sa lahat. Walang mas mataas sa kanya. Nakiintindihan po ba natin? So, pag ang decision niya, final na yan. Nakuha po ba natin? So, makita niyo rin dyan na kahit si Satanas, may limitasyon. Why? Kasi, hindi pwede lahat ng gusto ng Satanas mangyari. Una, kailangan ng approval. Pangalawa, hindi lahat pwede niyang galawin. Nasa pagpayag ng Diyos. Diba? Naintindihan niyo ako? So yung si Satanas na ating pong kinatatakutan, makita nito, limitado po ang kanyang pwedeng gawin sa ating buhay. Nakuha? So isa pang katotohanan natin dito makikita ay yung pong lahat ng ating paghihirap. Okay, litin natin. Hindi lahat ng paghihirap na nararanasan natin ay kamalasan. Nawa? Hindi po ikaw ay naghihirap ngayon ay ikaw ay minalas. Hindi po. Kasi dito naman ating makikita na yung ating mga paghihirap ay re-refine lang ng o pagpapatibay ng ating pananampalataya. Yung dinadaanan natin na papahintulutan ng Diyos ng mga paghihirap, karamdaman, kawalan, hindi ibig sabihin ng pinarurusakan ng Diyos. Pinagtitibay lang ng Diyos ang ating pananampalataya. At dito makita natin na ang tunay ng kapag tunay ang pananampalataya, kapag tunay ang pagtitiwala mo, iniibig mo ang Diyos kahit walang blessing. Kung kayo ba'y matin nung Wednesday, sayang yung iba wala. Dininaw po natin yung word na ibigin. Okay, tama? Binigyan natin ng linaw yung salitang ibigin. Pag sinabi natin ibigin, if you love the Lord your God, hindi po yung feelings na masaya ka sa Lord. Hindi yan damdamin. Ulitin ko, pag sinabi natin ibigin o love natin si Lord, hindi lang yung dahil nararamdaman mo na masaya ka, excited ka, but it is about decision. Tama? So kung tunay kang nananampalataya, kung tunay kang nagtitiwala sa Diyos, pipiliin mo ang Diyos kahit walang blessing. Papahalagahan mo ang Diyos kahit walang blessing. Isasabuhay mo ang Panginoon kahit walang blessing. Kaya in chapter 42, ibinalik ng Diyos ang mga nawala kay Job. So tinan na, are you ready na? Are you ready? Yes. Malinaw na po ang lahat ng konteksto. Naiintindihan natin. So, yan po, no? So, makita natin dito yung extraordinary grace o yung hindi karaniwang biyaya. Tumatayo siya na matibay dahil ang Diyos ang namamahala sa lahat ng bagay. Kahit na mawala ang lahat ng bagay sa atin.
Are we getting the point, guys? Yan na. Yan po makita natin. Basahin po natin sa Job, chapter 1, verse 8. Ang sabi dyan, sinabi ng Panginoon kay Satanas. Di ba? Sinabi ng Panginoon kay Satanas, pansinin mo ba? Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa lupa, siya ay matuwid at matapat sa akin. So, makikita natin dito, ang ganda po nitong scene na to. Mapapansin nyo, si God ay proud sa mga, pinagmamalaki niya tayo. Ang mga taong nakikitaan niya ng magkatuwiran, kayong katapatan sa Kanya, ang Diyos, He's so proud of us. That's what makes God so proud of us kapag we maintain to be righteous and faithful to Him. Ako ba? Pero yan po, pagkatapos po niya, hiniling po ni Satanas sa kanya. Eh, kaya lang naman ganyan yan eh, kasi pinagpapala. Subukan mo, alisin mo yan, yung mga kayamanan niya, yung mga mahal niya sa buhay. Ang galing yan! Alisin mo! Ako, target na wala ka. Pero dahil ang Diyos po, alam niya ang ating puso. Alam niya na kahit, kaya po yung, dun papasok ako na yung pagsubok. Ako natin, dun papasok yung word na pagsubok. So yung pagsubok, huwag niyo pong isipin na pinahihirapan ka ng Diyos. Hindi yung pagsubok na, ay kasi may dumadaan ako sa matinding pagsubok. So, ang feeling natin tuloy, kawawa tayo. Ang tanong natin sa pagsubok ay kamalasan. Ang tanong natin sa pagsubok ay kamalian, parusa. Nakita niyo ba? Dumaan si Job sa pagsubok dahil proud si God. So isipin natin, come to think of it. So pag ikaw ay dumadaan sa pagsubok, huwag mong isipin na pinababayaan ka ng Diyos. God is only so proud of you dahil alam niya, magiging tapat ka sa Kanya, mananatili ka sa Kanya. Nakuha natin. Mga kapatid, ang Diyos po ang unang nagbanggit kay Job, hindi si Satanas. Pakita natin, hindi si Satanas ang naghanap kay Job. Ang Diyos ang nag-point out. That means, bago dumating ang testing, bago dumating ang pagsubok, may divine approval. Aprobado yun ng Diyos. Nakuha natin. Minsan nakala kasi natin kung dumaan pa tayo sa trial, wala. Siguro, hindi ako naging tapat sa Diyos. Hanggang ngayon, pinagdusa ako sa dahil. Pero kay Job, trial came after commendation. Nakita natin, yung pagsubok nangyari pagkatapos siyang ipagmalaki. Hindi lahat ng bagyo, tanda natin, listen to this, tingin po kayo sa akin, hindi lahat ng bagyo na dumadating sa ating buhay ay parusa. Minsan, ito po ay patunay na
ikaw po ay pinagkakatiwalaan ng Diyos. Parang wala akong excited. Amen. Hindi excited. Excited po ba kayo? Sabi ko po, minsan ito po ay patunay na ano? Pinagkakatiwalaan ka ng Diyos. So kung dumating ka sa kawalan ng pambayad na kuryente, sa kawalan ng yung mga lahat ng mag-debt, ano ba yan? Parang mag-debt na lahat naman dumating na sa lahat. Huwag niyo po sasabihin na lahat naman ng kamalasan sila noon na. Ang sabihin po natin, ang laki ng tiwanang ng Diyos sa akin. Di ba nagpakan natin ng Panginoon? Grabe si Lord! Lord, grabe ka magtiwala sa akin! Grabe! Ang laki ng problema, wala kang dami mong pagsubok. Lord, grabe ka magtiwala sa akin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, pinagkakatiwalaan ka. Sabihin mo sa likod mo, sige, sabihin mo lang doon. Huwag niyo sabihin na parang pinasabi ko lang. Hindi mo bukas na message ito. Sabihin na, pinagkakatiwalaan ka ng Diyos. Yung may conviction. Naniwala po ba tayo? Kaya po sa John 1:12, sa John 1:12, basahin natin. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, sige, nasa kamay mo ang lahat ng ari-arian niya. Ngunit huwag mong sasaktan ang kanyang sarili. Nakita po ba natin ito, mga kapatid? Makikita po natin ito, yung importanteng katotohanan na si Satanas po ay may limitasyon. Hindi niya kaya lahat ay pwede niyang galawin sa buhay natin na walang pahintulot ng Diyos. Amen. Hindi kaya kayang pabagsakin ni Satanas. Hanggang kung ano lang yung pinagtulutan ng Diyos, hanggang doon lang siya gagalaw. Kaya do not worry too much about your problem. Amen. Kaya pala natin ang Diyos. Kung gusto nyo pala ng Panginoon, natin ang Panginoon. Amen? Do not worry too much and do not put your heart too much on your burdens. Amen? Kasi dinala sa Satanas, he must ask permission po. Bago pa siya gagalaw sa atin, maghihingi muna ng pahintulot mula sa Diyos. So kung may pinagdadaanan ka ngayon, kapatid, hindi ka hawak ng kaaway. Amen? Amen. Kung meron kang mabigat ang problema ngayon, hindi ka hawak ni Satanas. Nasa kamay ng Diyos ang lahat. Amen. Para po siyang aso na naka-leash, o yung ano yung leash, yung kanali na mayroong kadena dito. Nakakatakot, halimbawa, talagang so para si chamber. O yun, kasalubungin ka, hawak-hawak, di ba? Di ba nakakatakot? Di ba, halos aalis ka. Naiintindihan po ba natin? Pero, tanda natin, hawak din ng amo. Ang problem natin, nakatingin tayo sa aso. Hindi dun sa may hawak ng tao. Tandaan natin, huwag tayong tumingin doon sa problema. Yung may hawak ng problema, doon tayo tumingin. Hawak ng Diyos yung problema mo, kapatid. Nakakatakot na sitwasyon. Nakakabimbal ang pagkakataon. Pero hawak ng Diyos ang sitwasyon ko. Amen. Hindi ba nakuha natin, Panginoon? Can you say amen to that? Woo! Hallelujah. Umpisa pa lang yan. Napilit na natin. Tandaan natin, God's sovereignty, ang kapamahalaan ng Diyos, hindi po niya inaalis ang ating pamilya. Pero may garantiya na may layunin yung paghihirap na pinagdadaan ka. Sa ngayon, nakikita natin yung kapamahalaan ng Diyos. Pero, paano
po yung response ni Job. Ano yung response ni Job? Okay, nakita natin, ng Diyos may mamamahala. Ano naging tugon ni Job sa pagkawala ng lahat ng bagay? Kasi, doon, na marami po na wala kami, i-discuss ko po sa inyo yan kami. Dito po papasok yung extraordinaryong biyaya sa gitna ng kawalan. Tandaan po natin sa Pilipinas. So, grace holds us in loss. Dun sa kung ano man bagay may nawala sa'yo, mahal sa buhay, pera, trabaho, kontrata, o anak, o ano man ang nawala sa atin. Ang biyaya ng Diyos ang humahawak. Humahawak. Hawak mo yun ng biyaya ng Diyos. Amen po? So, isang araw, tandaan po natin, si Job, in just one day, itong nangyari ko lahat ay isang araw lang. Una, may dumating sa kanya na kanyang trabahante, nagkalita, naku po, mayroon po mga magnanakaw, no? At lindol, kayo nakidlat, nasira po yung inyong bahay. At lahat po ng inyong mga ari-arian, kasama ang inyong mga alaga, mga tuba, baka, ay namatay po lahat. Hindi pa natatapos. Para alam mo yung parang kayo, di diba, nawala na po lahat. Habang na sinasabi yun, Master Hope, di pa natatapos. May Master Hope na tumatawag sa kanya. Naku po, nagkaroon po ng matinding yung po mga anak po niya, sunod po yung mga anak po ninyo, nagkamatay po lahat. Dumating po siya sa panahon, ano po ginawa po niya? After po niyan, nagkaroon naman po siya ng sakit. Wala niya at lahat, nagkaroon po siya ng sakit. Ang sakit po niya ay parang pigsa. Pigsa po na tabi-tabi. Na walang, alam mo, di ba tayo pag nagkapigsa na isa, sakit-sakit na. Sa kanya po, dikit na pigsa. Mula bunbunan hanggang talampakan. Para siyang tao na naging parang siyang pigsa na naging tao. Literally, yes! Yes! Yun po yung kasi, yung ano po itong inaral, is-research nyo. Ganun po naging sakit niya. Hindi siya yung parang tabi-tabing pigsa lang. Pigsa talaga na tabi-tabi. Yung pala yung pigsang marami, hindi po ganun. Tabi-tabi. At pagkatapos po na, yung ano na kailangan pa ng pagbiyak ng talayok para yun ang kayasin niya yung mga nananalag. Tapos, may asawa pa po siya. Ang asawa niya, napakagaling na asawa. Nilapitan siya, sabi niya, Nako! Kung ako sa'yo, sumpay mo na yung Diyos mo! Nang mamatay ka na! Para kunin ka na niya, sumpay mo na siya! Tapos na! Ganda mag-iirap! Hindi yung asawa mo, ganun pa. Mas may apat ka pang kaibigan na dadalaw ka. Sasabihin, ikaw kamali ko. Nakuha niyo po. Naiintindihan natin yung senaryo ni Job. Pero pansinin natin, ano naging tugon ni Job? Inulit ni Job ang kanyang damit at inahit ang kanyang, di pa po siya nakakapigsaksi dito, after po rin pa siya nakakapigsa. So, pinulit ni Job ang kanyang damit at inahit ang kanyang ulo bilang tanda ng pagdadalamhati. Pagkatapos lumuhod at siya ay sumamba. Namatayan, wala lahat ng kali-alian. Hindi pa, wala kapigsa dito. Nakakawa natin. Pero, ang tugon niya sa pagkawala, pagsamba sa Diyos. Sumamba siya. Nung araw kapag nag-ahit ka nag-shave ka ng buhok, pinalbo mo,
inaalis, kasi glory yan eh, yung buhok kasi natin glory. Parang inaalis mo yung glory, parang sinasabi mo, Lord, at wala ang lahat, huwag pumahalaga sa akin. Ganun katindi ang pagsambal. Lumuhod siya. Eh, hindi na po ba natin? Sinasabi niya po dyan, no? Na, kaya po, huwag natin ito i-skip, no? He grieved. Hindi siya nag-deny, hindi siya wala yan. Basta, hindi po siya gano'n. Hindi siya nag-pretend na, okay lang, bahala na, ano mangyari. Hindi po. Hindi siya praise the Lord, kahit masakit! Na-fail. Ang isang gano'n, praise the Lord. Pero wag ka, di ba? Hindi naman ka ni Pastor, kamusta naman mo? Eh, okay lang, Pastor. Magputi ang Diyos kahit. Pero masakit. Hindi mo maamin. Ano po ginawa niya? Timor, ulit siya. Naging totoo siya. Naging authentic siya. Nasaktan siya eh. It's all natural, guys. Na masaktan po tayo. Na magluksa tayo. Mag-grieve tayo. Lahat tayo talaga magluluksa. Kahit ano pa wala sa atin. Talagang magdadalang happy tayo. Amen po? Pero, ang biyaya ng Diyos, hindi siya kinancel. Grace that not cancel. Hindi niya, yung biyaya ng Diyos, hindi yan kinakancel yung ayun po, yung binuburay yung sakit mo, hindi. Pero pagkatapos ng iyak, lumuhod at sumamba. At ito po yung katawag natin supernatural. Hindi po yung gawa ng tao. Hindi kaya ng taong gawin ito. Kundi, ang Diyos. Yung biyaya, ang nakita niya kasi dito, yung biyaya ng Diyos. Ako din po ng time na nawala ang lahat sa akin. Doon ko nakita. Kung paano ko kaya matanggapin, ngayon yung kahit na gano'ng kasakit, natatanggap natin. Ako, ano po yun? Unti-unti natin na iintindihan. Yun po yung grace. At yun po yung pagkilos ng Diyos sa atin. Kuha? Naiintindihan po ba natin ito, mga kapatid? Kaya po sa Job 1:21, sabi niya, kung ba't akong isinilang, kung ba't din akong babalik sa lupa? Ang Panginoon na nagbigay at ang Panginoon din ang kukumuha, purihin ang pangalan ng Panginoon. That statement is not emotional numbness. Ako niyo po, hindi yung dahil manhid siya, parang hindi siya yung manhid na ako sa kakaisip. Di ba minsan dumadating tayo sa tindi ng problema natin, namamanhid na, para kaya natatanggap mo na lang. Hindi po yan yun. Kundi ano po siya? Ito po ay isang theological clarity. Malinaw po yung isang katotohanan tungkol sa Panginoon. No? Ni-recognize niya, kinilala niya, sino po ang may-ari ng lahat. Diba? Kinilala niya na ang lahat ng bagay ay may-ari ang Diyos. So kung ano man mawala sa akin, hindi naman akin talaga yon. Tandaan po natin, ano man meron tayo nga pinatamasa ngayon, ini-enjoy ngayon, hindi po yan atin. Wala po tayong masasabi na atin. Lahat yan ay pag-aari ng Diyos. Kahit, at saan binili ko to? Kahit binili mo, kaya naman galing yung pambili mo. Kahit pinagtrabahuhan mo yan, yung galing mo sa pagkatrabaho, kaya naman galing yan. So nothing in this world, na kahit anong meron ka ngayon, wala kang pag-aari sa harapan ng Diyos. So Panginoon ang may karapatan. Amen? Amen. So, it was entrusted. Ano man meron tayo, itiniwala lang sa atin. Kaya do not put your heart on everything you have. Mahirap kapag nilagay mo ang puso mo dyan
At pag yan ay kinuha ng Panginoon, kaya magiging nasa. Hindi natin makan. Kaya wala tayong kapayapaan. At nagkaroon po ng katahimikan sa gitna ng aming kapulutan. Na-realize. Kapag naiintindihan mo, yung na ikaw ay steward lang o pinagkakatiwalaan ka lang, mas madali po natin ma-release. Amen. Amen? Kaya mga kapatid, ang tunay na pagsamba ay hindi po yan nasusukat sa lakas ng kanta, sa lakas ng palakpak, sa sigaw. Hindi na kukuha dyan. Kundi saan po? Kundi sa lalim ng pagsuko natin sa Diyos. Kahit pa ikaw yung kung makawalwal ka sa pagsamba sa Panginoon, talagang, pagkatapos sa ating worship, talagang pagod na pagod ka, paus ka. Pero hindi naman nakasuko ang puso natin. Amen? So, madaling mag-worship kapag may, di ba madaling mag-worship, madaling mag-praise the Lord kung makakatanggap ka ng ayuda, ng bonus. Di ba, ang sarap sa pilo? Pero napakahirap mag-worship at purihin ang Diyos kapag may ang tagal, burial. Ano yung sa Tagalog? Paglalamay. Kaya hirap mag-praise and worship at di ba ang katayo, puro ang Diyos, puro mababa. Ako po, pag gusto kong sabihin, pag namatay ako, huwag kong malulukot ako. Gusto kong masasaya. Tatandaan niya! Kasi you're celebrating the life that God gives you. Hindi ko kinuha ng Diyos. Nasa kanya na. May lumipat na ako ng bahay. Naintindihan ba? Yes. Amen? Amen. Alam ko magiging malungkot kayo. Pero I want you to join me. Kasi ang binato ko, masaya na po ako dun. Doon ka ba? Nag-iiyak kayo, pero masaya na kanta. Ang pastor, ang hirap naman. Yung totoo naman lang na yun. Diba? Nakahirap, masakit. Pero alam niyo po, mga kapatid, dito po natin nakikita kasi yung extraordinary grace. Amen? So sa kabila, terminal natin sa Job 1:22, sa kabila ng lahat ng ito, hindi nagkasala si Job o nagsalita laban sa Diyos. Hindi niya, wala siyang binanggit na kahit anong masama tungkol sa Panginoon. Hindi niya sinumpa ang Diyos, hindi niya inakusahan ang Diyos. Grabe! Hindi lang po siya nanahimik, hindi siya nagkasala sa kanyang pananalita. Ibig sabihin, hindi niya dinungisan ang karakter ng Diyos. Nakita pa rin sa kanya kung di ba sabi ko sa inyo yung ibig, isa buhay. So sa buhay niya, pinili niya pa rin makita kung sino yung Diyos na sinasamba niya. Walang masasakit na salita na lumalabas. Walang mga, walang pagsisisi, walang pagsinisi yung ganyan. Wala! Nakuha po? Nakuha po? Amen. Minsan, hindi po natin kasi maiwasan umiyak. Okay na po yun. Pero po tugisan ang karakter ng Diyos. Pwede ka magtanong, pero huwag niyo pong akusahan ang Diyos ay nagpapabayad. Ito pa ba ipapalit ng Diyos sa akin? Ako na nga yung lagi tinatawag dito. Tapos ito pa yung gagawin ng Diyos sa akin. Ito pa ba mapapala ko sa Kanya? Amen? Para pong puno na malalim ang ugat,
Kahit kalbo ang sanga, kahit nagtatanggal ng dahon, kahit mukhang patay na, nakatanim pa rin. Why? Because the root is deeper than the stone. Si Job, nakatayo pa rin sa harapan ng Panginoon dahil ang kanyang pagkakilala sa Diyos, ang tama, ang pagkakilala niya sa Panginoon. Yun yung tinuro ko nung sa Wednesday, sabi kasi niya. Kapag tama ang pagkilala niyo sa Diyos o yung theology niyo, hindi kayo mamamali ng tugon sa Diyos. Hindi tayo magiging mali sa pagtugon natin sa problema, sa pagsubok, kasi kilala natin, kasi tama ang tingin natin sa Diyos. Amen? Kasi po yung kanyang pagkakilala sa Diyos, mas malalim kaysa doon sa tradihedya niya. Kilala niya ang Diyos, alam niya, hindi nagpapabaya ang Diyos. Alam ko, Panginoon, mabuti. Ang Diyos ay may kapamahalaan sa lahat. Alam ko ang Diyos ay banal. Alam ko ang Diyos ay pag-ibig. So kahit ganyan ang problema ko, kahit ganyan ang kalagayan ko, hindi nagbabago ang Diyos. Kasi ang Diyos ay all-knowing, all-powerful, omniscient God, omnipresent God. Kapag we know that, hindi tayo magkakamali ng tugon sa problema at targis. Kaya po alam nyo, sa loob na nawalan, si Job nawalan ng mga anak. Pero si Jesus, anak ng Diyos na ibinigay. Si Job nagdusa na may limitasyon. Si Jesus nagdusa ng walang limitasyon para tayo ay may eternal grace. At ngayon, ang parehong grace na yon na nagsustain kay Job ay nasa atin sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Kaya, kung nawalan ka, ang biyaya ng Diyos ang hahawak sa iyo. Kung may nasira sa iyo, ang grace ng God ang magsusustain sa atin. Kung may namatay na pangarap, grace is not there. Hindi ka nakatayo dahil malakas ka. Makatatayo ka dahil ang Diyos ang may kapamahalaan sa lahat. Hawak ng Diyos ang problema mo, kaya makatatayo ka sa gitna ng iyong problema. Amen. At kung simula pa lamang po ito ng libro, ang tindi ng pagsubok, hintayin pa natin ang 35 chapters. 35 chapters, handa po ba kayo? 35 chapters to. So, point 2, extraordinary grace sustains us in God's silence until His glory is revealed. So, yung kung chapter 1 and 2 tungkol sa pagkawala, ang chapter 3 to 37 tungkol po sa katahimikan. At minsan, mas mabigat po yung silence kaysa suffering. Yung alam yung silence, yung habang nagdudusa ka, parang di mo makita ang kamay ng Diyos. Parang kahit anong basa mo ng FOAT, wala kang makita. Kakamarin ka na magsimpa. Parang wala naman nagagawa. Kaka hindi ka makakalak ko. Tandaan mo natin, grace sustains us even when God is there. Kahit tahimik ang Diyos, kahit parang walang ginagawa ang Diyos sa atin, ang biyaya ng Diyos, hawak ka ng Diyos. Amen? After mawalan po ng lahat, biglang natahimik ang langit. 35 chapters, walang sagot ang Diyos. Tignan natin Job verse 3, verse 1. Pagkatapos ito, binuksan ni Job ang kanyang bibig at sinumpa ang araw ng kanyang kapanganakan. Parang sinabi niya, sana, hindi na ako pinanganak. Tingnan po natin, pasin po natin, hindi niya sinumpa ang Diyos. Sinumpa niya yung araw ng kanyang kapanganakan. Malalim yung pain kasi. Parang kumbaga, kung pwede namin, kung ganito lang mangyari, sana hindi na ako, ano yun, di ba parang, sana hindi na. Minsan ganun po ako. Lalo na pag naatake ko ng mga
ng aking ng pain, ng aking sakit sa puso, parang isip ko, no, sana hindi na lang ako pinakano, ganito rin lang pala mangyayari sa akin. Kahit kami sana, hindi lang yung pinasal ni G, kung ganito rin na pala, naghihirap na siya sa akin. Hindi, nadadamay siya sa akin eh. Papansin ko, parang nadadamay siya sa akin. Naintindihan niyo po ako? Hindi po kasalanan na magtanong. Tignan natin. Ang aklat po kasi ni Bob ay this is not a shallow Christianity. Yung ganun, parang hindi po yung kababawan na this is a raw faith. Okay. Ang aklat kasi ng Bob ay nagpapakita na pwede po tayo maging tapat at maging emotional at the same time. You are faithful to God, pero siyempre alam natin na we are emotional being. Meron tayong damdamin. And that's the reality we are facing. Nararamdaman mo yung frustrations, nararamdaman mo yung mga takot, nararamdaman mo yung sakit. You cannot deny all those things. Kaya kami mental health, totoo po yung anxiety, totoo ang depression, hindi po yan pwedeng i-deny. Those are all truth. Hindi nyo kayang labanan yan na mag-isa. At hindi po kahinaan ang magsabi that you are anxious because nasa Bible, nire-recognize yun ng Diyos. Kaya nga sabi na ko, nadulat ni anxious. Ibig sabihin nun, alam ng Diyos ang tao na anxious. Ako ba? Kaya di po tayo maging emotionally honest. Lord, pagod na. Lord, masakit po talaga. Lord, hindi ko po kaya talagang tanggapin. Lord, alam nyo, pwede tayo maging tapat sa Diyos. Amen? Pwede tayo lumapit ko sa gumawa sa atin. Lord, pwede po ba paki-repair po ako? Kasi ito po, parang sira po. Nakuha po ba natin? Di ba tayo pag meron ang binili? Di ba? Dinadala natin sa gumawa para i-repair. And why not? If you feel something, go to the maker. Wala po na rin. Amen. Amen po? Amen? Amen? Hindi po kasalanan ang magtanong. Pero iba po yung magtanong kaysa mag-accuse. Bakit po ganito ang buhay ko? Kaysa doon sa, bakit po ako ginawa mo ganito ang buhay ko na pasa? Sabi mo na silbi ang Diyos. Lord, bakit ko po pinagdadaanan ko mga bagay na to? Bakit po nawala yung ganito ko? Bakit ako bumagsak? Bakit ganito nangyayari sa pamilya ko? You can question God. At dumating po yung tatlo niyang kaibigan, ito po masakit dito. Ngayon dumating pang tatlong kaibigan. Sabi ng Panginoon, no? Ang pangalan ko na pilihan, ang kanyang kaibigan, si Elipas, si Bildad, at si Zophar. Yung tatlo po niyang kaibigan, no? Meron kanya-kanyang theology, yung pagkakilala niya sa yung isa bumabase sa experience niya. May ganyan ako. Sa kaibigan, ay alam mo, kung ako, naranasan ko yan, hindi ganyan. Naku, alam mo, ginawa ko, ganito lang. Ikaw kasi, hindi ka nag- yung pinipilit mo, yung karanasan mo, mangyari rin sa kanya. Hindi po pwede magkaib. Nagawa niyo ba? Hindi po natin pwede ipilit. Samantala ko, kung nangyari sa akin na ganyan, ako, kung nasasaktan siya, hindi mo pwede sabihin na, madali lang sa kanya yun, sa kanya hindi nga. Pero araw-araw, ganyan kausap mo. At meron pa isa pang kaibigan, blessed, ano base naman sa tradisyon, hindi mo ba alam na tayo mga kago? Ganito ginagawa, sabi ng matatanda, sabi ng mga ganito. Dapat ganito ginagawa mo kasi, dapat naglalagay ka ng mga ganito. Dapat ganito, ganyan na. Kaya ka nagkakaganyan eh. Dapat ganito mo. At meron pa isa pang kaibigan, na base naman sa logic. Alam mo,
ayon sa mga nasusulat, ay sa panag-aralan natin. Araw-araw, may pigsa ka na, ha? Araw-araw pa ganito naririnig mo. At yung tatlo na yun, iisa lang ang kanilang pinaka-tinutumbok. Ano tinutumbok niya? Ang conclusion nila, Hob! Kasalanan mo kasi yan! Tapos yung asawa mo pa, lalapit sa'yo, sumpain mo na kasi yung Diyos mo. Natapos ka na! Woo! Pero alam niyo po, kasi tayo, alam niyo po yung tinatawag na retribution theology. Ito yung dapat, pag blessed ka, kasi alam mo, blessed ka, kasi makamit siya sa Lord. Ayan, alam mo kaya nagigirap yun. Kasi may ginagawa na kayo. Hindi din natin. So yung mga blessed lang, yung may pera na, may bagong cellphone, may bagong ganito, yan ang talagang ano, mabuti kasi sila sa Diyos. So kapag ikaw lang wala kang pang... Kasi yan. Ano lang. Kawan natin. We call that retribution theology. Minsan ganyan din tayo. No? Pag may nagkasakit, may lesson si Lord. Pag may nalugi, may kasala. Kaya yung nalugi na may kasakit yan, tinuturuan niya yung Panginoon. Kapag mayroong nalugi, kasi pinamasok ng daraya. Kasi makatubo ako. Minsan, hindi wisdom ang sinasabi natin. Hello, listen to this. Totoo lang, kapag may lumapit, kaya mga kapatid, sa ating call lang, pag may problema, totoo lang, ang binabanggit natin, mga assumption natin. Hindi. Naging asumero tayo. At mas masakit pa minsan, yung may mali yung comfort kaya sa problema. Yung di ba yung pag-comfort sa'yo, siya mo na, tigilan mo na kasi. Kaya, alam mo yun? Masakit, mali yung problema, mali yung comfort. Mas masakit pa yun kaysa sa problema mo. Kaya tinan niyo po sa verse 30, sa chapter 13, verse 15. Patayiman niya ako, magtitiwala pa rin ako sa Kanya. Sa kitagatan po natin dito, grabe, ito po yung prospering faith. Hindi ito, yung claim it, claim nyo lang, hindi po ganon. Hindi po ito ganon. Hindi ito yung even if faith, yung kahit ano, basta, hindi po yan. Ito po, even, ito po yung, sorry, hindi po ito claim it, but even if faith, yung kahit na, sa kabila ng lahat, no? Kahit walang sagot, kahit walang explanation ng Diyos, kahit walang nagbabago sa sitwasyon ko, magtitiwala pa rin ako sa Diyos. Amen. Kapag, ito po yung sustaining grace. No, kahit na nag-pray ka na, kasi minsan ganun tayo, gusto natin na nag-pray, bukas ay na sagot, andyan na agad. Hindi po. Kapag tahimik ang Diyos, hindi po ibig sabihin, wala siya. Silence is not absence. Minsan, ang Diyos ay tahimik dahil wala siyang sasabihin. So, kundi dahil may mas malalim siyang ipapakita. So, para pong MRI machine, ano yung MRI? Di ba? So, yung, may mga nangyayari examination sa loob, pero tahimik, di ba? So, silence is just preparation for revelation. So, grace, kaya yung grace, ang napapahayag doon, yung kalwalatian ng Diyos. Kaya tayo, ang Diyos, tahimik, gusto niya kasi makita natin ang kalwalhatian niya. Napapansin nyo?
Pag may problema tayo, ang dami-dami natin iniisip sa tayo lalapit, sa tayo kukuha, sa tayo hihiram, sa tayo ganito, ay gano'n. Solution 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganun ba? Dami. Pero lahat namin, wala. Wala nangyayari. Hindi ibig sabihin, hindi tumutugil. Ang gusto kasi ng Diyos, maubos lahat ang solusyon mo. Ang makita mo, ang solusyon ng Diyos. Amen. Kasi kapag nangyari yung solusyong iniisip mo, hindi ka na umaasa sa So, nakita niyo po? Kaya minsan binibigo talaga tayo ng Diyos sa mga solusyong iniisip natin para makita mo na wala kang magagawa kung wala ang Diyos. Amen. Can you say amen to that? Amen. So, grace reveals God's glory. Tingnan po natin sa Job 38 verse 1. Salamat 38 na. So, mula sa ipo-ipo, nagkaroon po kasi ng ipo-ipo. Yan. Mula po sa ipo-ipo, nagsalita ang Panginoon kayo. So, ang Diyos nagpahayag sa pamamagitan ng ipo-ipo. Merong bulong na naman, a gentle whisper. May power. So, ipo-ipo, power, majesty, then authority. Tingnan po natin sa 13 verse 4. Nasaan ka na itatagpo ang pundasyon ng daigdig? Sabi ng Diyos, saan ka ba ng ginawa ko ng daigdig? Notice this, no? Hindi niya sinagot ng bakit, hindi niya sinagot ng sino, hindi niya piniwalag ang suffering na pinagdadaanan ni Job. Hindi niya, ipinakita niya ang kanyang kapamahalaan. Tinugon siya ng Diyos sa pamamagitan ng sino pa ang nilikha ng lahat? Tasan ka ba nung nilikha ang lahat? Wala ka naman dito. Ako ang nilikha ng lahat. Naintindihan natin. Minsan gusto po natin kasi ng explanation, di ba? Minsan gusto natin nagdahilan kung bakit nangyayari ito. Pero binibigay ng Diyos ang kapahayagan niya. At kapag nakita mo kasi kung sino siya, bababa yung volume ng tanong mo. Di ba kung makatanong ka sa Diyos, bakit Lord? Tapos, kapag nagbasa ka ng Bible, ituturo sa'yo sa sino ang Diyos. Kung sa collab mo, sa preaching ni Pastor, biglang natapat. Hindi po nagkataon yan. Yan po ang mensahe sa'yo ng Diyos ngayon. Amen. Kung nakakarinig ka na parang ikaw ang kinakausap ngayon, Pastor, parang ako na po yung sermon mo. Ibig sabihin nun, gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen. Tinutugon ka na ng Panginoon. Amen? Alam niyo po, binanggit din ng Panginoon dito yung mayroon siyang binanggit sa Job 15:24. Sabi doon, may ang dambuhalang hayop ay tingnan mo, gaya ng nilikha ko dito sa mundo, ay parang baka ko kumain ng damo, ang lakas niya inaipon sa kanyang katawan, ang kapangyarihan sa himaymay ng kanyang laman, ang tigas ng buntot niya ay sedar, ang katulad ng kanyang makakitay siksik at matatag. Parang tanso ang mga kanyang buto, sintigas ng bakal ang kanyang braso, siya ay pangunahin ng mga nilikha. Ngunit nagagapi ng sa kanya lumika. Ganito, ito po yung natawag natin Behemoth and Leviathan. Ito yung mga nag-EML dyan, maka-online game dyan. Na-encounter niya si Leviathan. Tama ba ako? Hoy. Pogi. Hoy, hoy. Kilala mo si Leviathan. Then na sa, ano yan? ML yan. Mga monster, mga hero. Yan po si Leviathan. Matikas yan. Para mga... Pero sila po ay nilikha ng Diyos. Wala nakakagabi, wala nakakakontrol, kahit sinong tao. Hindi yan pwedeng kontrol kasi lakas ng punag. Pero ang Diyos, nagagabi sila. Ano ibig sabihin na tinasabi kay Job dyan? Yung Diyos na kinikilala mo, kontrolado na kahit hindi kayang kontrolin ng tao, kayang kontrolin ng Diyos. Ito po ay simbolo po ng chaos, uncontrollable forces. So, ang mensahe ng Diyos, kaya kontrolin ang bagay na hindi mo kaya. So, wag po natin pilitin kontrolin. Ang problema mo,
Kung di mo kaya, if you cannot do anything about it, let God do everything about it. Amen? Amen? Allow the Lord. Hayaan natin na mahayag ang Diyos sa problema mo. Hanapin mo kung nasaan ang Diyos doon sa problema mo. Amen. Amen. Tingnan niyo po yung niya. So, Job 42 verse 5. Narinig ko lamang ang tungkol sa iyo noon. Ngunit ngayon, nakikita na kita. So, para sa kanya dati, naririnig-rinig lang niya, natuturo sa kanya, mga istorya. This time, siya mismo ang naka-experience na witness kung sino talaga yung Diyos. Nagkaroon siya ng personal na enkwentro kung sino ang Diyos. Kaya mga kapatid, kaya tayo nilalagay sa mga problema para magkaroon ka ng personal na enkwentro kung sino yung Diyos na sinasampalatayanan mo. Amen. Mas maganda po kasi, allow the Lord to reveal Himself through your problem. Amen? Kaya po mga kapatid, no, minsan po, ang breakthrough hindi sagot sa tanong, kundi mas malinaw na pagkilala sa Diyos. Minsan, ang himala, hindi yung pagbabago ng sitwasyon, kundi yung pagbabago ng pagkilala mo sa Diyos. Amen? Maaaring hindi ka nagkaroon ng magandang himala, pero nabago yung patanaw mo sa Panginoon. Sa krus, kapatid, tumahimik din ang langit. 3 oras ang dilim. Sabi ng Panginoon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Silence, wala ang Diyos, Ama, di naririnig. Pero pagkatapos ng silence, there is a resurrection. Amen. Kung nasa gitna ka ng Biyernes Santo at muling ay yung Pasko ng Pagkabuhay, wag po kayong bibitaw. Amen. Kasi yung katahimikan ng Diyos, hindi po yan katapusan. Tandaan natin, ang kaluwalhatian ay parating na. So, ang extraordinaryong grasya ng Diyos, hindi po yung nagmamadali sa proseso. Pinatamatag ka sa katahimikan. Ang gusto ng Diyos, kaya while waiting, listen to this, habang naghihintay tayo ng solusyon mula sa Diyos, pinatitibay ka ng Diyos. Amen. Kaya po, huwag mo pong ipagpalit ang tiwala sa pansamantalang ilusyon. Alam mo, minsan, di ba, natatabunan kasi ng ating pong takot, pangamba, alalahanin, damdamin, galit. Naintindihan po ba natin? Pagpapalit natin yun kaysa magtiwala sa Diyos. Kaya nawawala ang tiwala natin sa Diyos, nangingibabaw kasi yung ating isip, nararamdaman, nakikita ng mga mata. So kahit anong nararamdaman, ano man nakikita, tandaan natin, may ipo-ipo ng revelation. Amen. So sa nakikita ng mata mo, tumayan mo nasa ng Diyos yan. So nararamdaman mo, damahin mo ang pinaparamdam sa iyo ng Panginoon. Amen. Can you say amen to that? Can you say amen to that? Can you say amen to that? Amen. Kaya po last point, grace, extraordinary grace restores for greater purpose. Tandaan po natin, no? Pagkatapos magsalita ng Diyos mula sa ipo-ipo, na-expose po yung sovereignty niya. No? Pagkatapos, makahimik ang mga kaibigan, ano nangyari kay Job? Hindi po agad blessing. Hindi agad double blessing. Hindi agad celebration. Una, humility. Okay? Sabi po natin sa Job 42 verse 2, alam kong kaya mong gawin ang lahat ng bagay. Wala makakapigil sa iyong mga plano. Sabi sa verse 42 verse 3, nagsalita ako tungkol sa mga bagay na hindi ko naunawaan. Mga bagay na napakahirap at hindi ko kaya unawain. Nakaka-relate po ba kayo sa sinasabi ni Job? Verse 5, natin ko lamang ang tungkol sa iyo noon, ngunit ngayon, nakikita na kita. Before suffering, bago siya naghirap, yung theology,
by information lang. Yung katulad ko sa Lord. Na-inform na siya, parang ganito. Matin kayo, sermon. Tapos atin kayo ng midweek, natututunan, narinig nyo lang kay pastor. Bago kayo naghira. Tama po? Pagkatapos po ninyo na kayo nagkaroon ng pagsubok, theology encounter. So yung napapakinggan nyo, nagkakaroon ng katotohanan dahil naranasan mo ang Diyos. Amen. Mga kapatid, minsan, hindi kayo binabalik ng Diyos sa dati mong level. Inaangat ka niya. Saan? Sa mas malalim na pagkakilala mo sa Kanya. Yun po kasi yun po yung pinaka-best na tool para ipahayag ang Panginoon. Hindi yung narinig mong katotohanan sa akin sa salita ng Diyos. Kundi yung paano mo ito naranasan sa buhay mo. Yung patotoo mo, yung ikaw mismo. Di ba? Kaya minsan, di ba, ito, bigyan ko kayo ng kwento. Nung araw ko, manipis ko. I don't know kung nakapansin nyo dati. Manipis yan. Manipis to. Di ba? Ang nipis na halos, ano na po ako, semical na. HIV. Here is vanishing. Okay? Nakita niyo po to? Dati po yan, ang hairline ko, may U-turn yan, double U-turn yan. Pero ngayon may mga big off. To make the story short, may ginamit po akong pag pagkahaba ko. May 1,600 na binili ko doon. Nakadalawa ako doon. Pero ngayon, bumahaba pa. Nakuha niyo po. So, dahil na, noong una ayoko, dahil na-encounter ko siya, napahid ko, nagkaroon ng katotohanan. Ngayon, yung mga, ikwento ko yun sa mga office mate kasi may mga ganong din cases. O ngayon, bakit ako naging effective? Kasi yun, na-inform lang ako ni Pastor Peter na gano'n. Kung hindi ko yung naranasan, hindi wala maniniwala. Oo, tama. Amen. Oo. Amen. Hindi maniniwala, hindi kayo maniniwala kung hindi ko naranasan. Amen. That's the reason why, bakit pag ako nag-preach sa inyo na, papansin ko, it is just simply because what I preach is what I have experienced in God. Amen. Kaya tayo pinaparanasan ng Panginoon para mas maging epektibo tayo, mensahero ng katapatan at kabutihan ng Diyos. Amen. Are we getting the point? Yeah. So hindi po, kaya lagi ko sinasabi dito, hindi paramihan ng verses, hindi paramihan ng alam, kundi palaliman ng karanasan sa Diyos. Amen. Amen. Amen? Amen. Kaya ano po nangyari? Nagkaroon po ng restoration sa pamamagitan ng pagpapatawad. Bakit? Di ba? Remember, araw-araw yung mga kaibigan niya, tatlong kaibigan na puro araw-araw yon. Ang sasakit na sinasabi, lagi niyang sinasabi, kasalanan mo kasi yan. Araw-araw pinapaalala sa kanya, kasalanan mo yan. Eh kung kayo yun, di ba? Totoo to! Kung kayo si Job, eh magsilayas kayo rito! Opo. Huwag lang babalitin na, araw-araw ginasasabi nyo, sige na, sumpain mo yung mga kaibigan nyo. Baka in-unfriend mo na, kakatsak, binalak mo pa. Ay, galing na point guys. Dito ko galing. Tinanong ko sa verse 42, verse 8. Ang lingkod kong si Job, ang ipanalangin ninyo at pakikinggan ko ang kanyang panalangin. Imagine this. Yung mga taong nanguhusga sa kanya, yung mga nagsasabing may kasalanan siya, yun ang yung mga nagdagdag ng sakit sa kanya, siya ang pinapamagitan para sa kanila. Si Job. Ako ba? Verse 10.
Pagkatapos ipanalangin ni Job ang kanyang mga kaibigan, ibinalik ng Panginoon ang kanyang dating kalagayan at dinagdagan ng doble ang lahat ng kanyang ari-arian. Amen. Take note carefully, guys. Pagkatapos ipanalangin, hindi po bago, hindi habang galit, hindi habang may bitterness. After forgiveness came restoration. Minsan hindi ka makamove forward dahil hindi po dahil kulang ang biyaya ng Diyos, kundi dahil may kinakapitang ka pang masasama ng loob. Kung gusto mong ibalik ng Diyos ang joy mo, bitawan mo yung galit, at ang extraordinary grace restores what it releases. Tandaan po natin. Ang extraordinary grace restores what restoration is not just replacement. Tandaan po natin. It is what? Redemption. Yes, dinoble po yung ari-arian. Yes, yung ari-arian na nawala, dinoble. Yung anak na, dinoble ang bilang. At mas maganda kaysa dati. Kasi maganda yung anak niya, tatlong babae. Ngayon naging anim, mas maganda doon. Hindi dito po pinalitan yung mga nawawalang anak. Restoration does not erase history. It redeems the future. Ang goal po ni Job is not double blessing. Pag binasa niyo, hindi yan para magkaroon tayo ng double blessing. Kasi doon nagkakamali ang mga tao pag binabasa yung Job. Parang gusto nila agad, kagaya ay, pag ano, doble. Pag nawala, doble. Hindi po ganoon ang Diyos. Hindi ang goal na doble. Hindi yung tama piso, tamang dos. Hindi po ganoon. Yes, nagkaroon na doble ang ari-arian, nagkaroon ulit ang anak, pero huwag po natin gawin fairy tales. Hindi ito binubura ang pain. Ano pa rin, yung masakit pa rin sa kanya, nawala. Di ba? Tayo, parang gano'n pa ng tao. Di ba? Hindi ito pinalitan yung nawawalang anak. Restoration does not erase history. It redeems the future. Okay? So, ang tunay ko na himala sa Job 42, hindi po yung dumoble ang kayamanan, kundi yung nanatili ang puso ni Job sa Panginoon Jesus. That's the miracle. Ang hirap yun. Mahirap yung pinagdaanan niya sa isang normal na tao. It's so impossible na you can still standing for God without making any sin. Di ba ang hirap? That's the miracle. Alam niyo po, si Job ay tagapamagitan sa kanyang mga kaibigan. Si Jesus ang ating ultimate intercessor natin. Pero po tayong church care. Ito yung natin binubuo. Pagkali po yung mga church care dyan. Kaya po natin binuo ang ating church care para may tagapamagitan. So para tayong mga nakakaranas ng mga ganito mga pain, problema, sakit, whatever, alam natin may grupo tayo na nanalangin sa pamaglaw niyo po ako, na meron kayong karamay na ipanalangin kayo na makagtagumpayan ang nararanasan. Nakuha po ba natin? It is very important. That's the reason why we have the church care ministry. Amen? Kapatid, si Jesus, He prayed on the cross. The Father forgive them. Si Job restored restoration. Jesus secured eternal restoration for us. Kaya ang restoration ni Job, iyan po ay preview lang. Preview lang ng restoration natin kay Kristo. Nakukuha natin. Sa Old Testament, meron na siyang patikim kung paano mag-restore ang Diyos. Amen? Ngayon, paano ito connected sa ating team, mga kapatid? Extraordinary grace
with an extraordinary God. Extraordinary grace does not just restore you or comfort. Parang di tayo tinutugon ng Diyos para lang may comfort tayo. Kundi, tinatawag po tayo ng Diyos. Ang tao po dumadaan sa ako. Alam ko dumadaan tayo sa ako eh. Paano dumadaan ka sa matinding problema? Mga kapatid. Para tayong mga buto, matatapos na po tayo. Isang buto na pinanin sa lupa, bukang patay, pero sa ilalim ng lupa, may nangyayaring transformation. Si Job, parang binaon, pero hindi lahat palaburi yan. Planting pala, at nang sumipol, mas malalim ang ugat, mas matatag ang buhay. Kaya mga kapatid, gusto ko pong tayo lahat ay tumayo. Ito. Tugin mo natin ito. Ipamigin natin Panginoon. Mamagin, kung binalikan natin ang kwento ni Job, may sovereignty sa simula. May pagkawala sa gitna, may pagkakatahimikan habang bahagi, may revelation ng ipo-ipo, at may restoration sa dulo. Pero alam nyo, ang pinakamaganda, hindi nagbabago ang Diyos sa buong kwento. Hindi siya nagiging mas mabuti sa dulo. Mabuti siya sa simula pa lamang. Mga kapatid, higit po tayo. Baka po may ilan sa atin ngayon, nasa chapter 1, nawalan. Nasa chapter 3, umiyak. Nasa chapter 20, pagod sa debate ng isip. Nasa chapter 25, tahimikan namin. Pero tandaan natin, kung nasaan ka man sa kwento mo, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Amen. Kapatid, sabihin mo to ngayon. Sabihin natin to, kung may nawalan man, sabihin po natin, kung may nawalan man, grace is holding me. Sabihin po natin, kung tahimik man ang langit, grace is sustaining me. Kung hindi ka ba nakikita ang sagot ng grace, grace is preparing revelation. Ang Diyos na umahawak kay Job ay siya rin Diyos na umahawak sa iyo. Ang Diyos na naglimit kay Satanas ay siyang Diyos na naglalagay ng hangganan sa pinagdadaanan mo. Ang Diyos na nagsasalita mula sa ipo-ipo ay siya rin Diyos na kayang magsalita sa bagyo ng buhay mo. Kaya kapatid, kung may dala ka, kung may dala kang bigat, ligaw ka, nalilito ka, may kapaitan ka, meron kang panalangin na hindi naririnig, ilapit mo sa Diyos ngayon. Lapit po tayo sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, Lord, hindi ko po maiintindihan. Pero pinagkakatiwala ko ito sa inyo. Hindi po kailangan ng Diyos ng perfect prayer. Kailangan lang ng surrendered heart. Mga kapatid, hindi ka nakatayo ngayon dahil malakas ka. Hindi ka buhay dahil may galing ka. Hindi ka magpapatuloy dahil kaya mo. You are still standing because of the grace of God. Panginoon, salamat. Salamat sa iyong biyaya na hindi bumibitiw. Salamat sa iyong kamay na hindi po nagre-release kahit kami po ay gustong bumitaw. Sa mga sugatan,
Sa mga pagod, tahimik at iyak, iparamdam mo ang iyong presensya. Sa mga nasa gitna ng katahimikan, bigyan mo ng lakas maghintay. Sa mga nawalan, bigyan mo ng pag-asa. At sa lahat ng nire-restore mo, gamitin mo ang para po sa ayong layunin. We declare today, we are still standing not by might, not by power, but your sustaining grace in Jesus' name. Amen.